Mateo chapter 2 verse 1 patuloy. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa kapanahunan ng Haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem, na nagtatanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Jerusalem. Nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sulapain ng Juda, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. Pagkatapos lihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. Kanyang pinapunta sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya ay inyong natagpuan na, ipagbigay alam ninyo sa akin, upang ako rin ay makaparoon at siya'y aking sambahin. Pagkatapos nilang makinig sa hari, ay lumakad na sila, at naroon ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan ay nihandog nila sa kanyang mga kaloob na ginto, kamangyan at mira. Palibas ay binalaan sa pamamagitan ng panaginip na wag na silang babalik kay Herodes. Nagiba sila ng daan pauwi sa kanilang lupain. Nang makaalis na sila, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina, at tumakas kayo patungo sa Ehipto. Manatili kayo roon hanggang sabihin ko sa iyo, sapagkat hanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay patayin. Kaya't siya ay bumangon at dinala ang sanggol at ang ina nito ng gabing iyon at pumunta sila sa Ehipto. Nanatili sila roon hanggang sa pagkamatay ni Herodes. Ito ay upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Nang malaman ni Herodes na siya'y dinaya ng mga pantas, siya ay labis na nagalit at ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa karatig pook na may gulang na 2 taon pababa, ayon sa panahon ng kanyang tiniyak mula sa mga pantas. Kaya't natupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Isang tinig ang narinig sa Rama, pananangis at malalakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat wala na sila. Ngunit pagkamatay ni Herodes, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto na nagsasabi, bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at pumunta kayo sa lupain ng Israel, sapagkat patay na ang mga naghahangad sa buhay ng sanggol. Kaya't bumangon siya at dinala ang sanggol at ang ina nito at pumunta sa lupain ng Israel. Ngunit nang mabalitaan niya na si Arkelao ang naghahari sa Judea, nakahalili ng ama nitong si Herodes, natakot siyang pumunta roon dahil pinagsabihan siya sa pamamagitan ng panaginip, nagtungo siya sa nasasakupan ng Galilea. Siya ay nanirahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret upang maganap ang sinabi ng mga propeta na siya ay tatawaging Nazareno.